Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa huli, dahil sa korsyon ni Count Jinjo, ay wala na ring nagawa si Shinlang kundi ang palitan na lang ang mga pangalan ng mga karakter na tumutukoy kina Mr. Shu at Shu Chen at umasa na lang na makikilala pa rin ito ng mga tao. Ang Zimenching, style Guangyun ay pinalitan niya ng Zimenching, style Guayo at ang Zimen Chen naman ay ginawa niyang Zimen Kyakya. At sa sumunod na araw, ay sumakay sila ni Mukong sa carriage papunta sa Lanshan City, na mayroong layong 30 milya mula sa Xuanwo. Ang Lanshan City ay isang cultural city at napakaraming mga libro ang ipinapublish dito. Kung ang Xuanwo City ay kilala pagdating sa silk, ang Lanshan City naman ay kilala pagdating sa mga libro. Kaya kung gusto nilang maging hit ang librong ginawa nila, dapat lang na dito nila ito dalhin sa Lanshan. Though ang city na ito ay malapit lang sa Xuanwo, ito ay hindi sumasailalim sa jurisdiction ng Nujiang Prefecture sa halip, ito ay nabibilang sa Yangwo Prefecture. Sa lugar na ito ay mayroon ding old aristocrat na family gaya ng Jin family, at ito ay ang Zhu family. Ang Zhu family ay voluntaryong isinuko ang kanilang feudal power at military rights nung inimplement ang mga bagong policies. At dahil dito ay na-earn nila ang praise ng emperor at nagkaroon pa sila ng mga financial rewards na siyang naging dahilan upang mapalapit sila sa emperor. Ganun pa man, ito ay nagsanhi ng dissatisfaction sa iba pang mga aristocrat families dahil sa ginawa ng Zhu family na pag-volunteer, tila lumalabas na sila ay hindi mga loyal since sila ay hindi nag-volunteer. At matapos ang 4 na oras na paglalakbay, ay sa wakas nakarating na rin ang carriage na sinasakyan nila Shinlang sa Lanshan City kung saan maririnig ang halo-halong boses ng mga taong nagbebenta ng mga libro. At ilang sandali pa ay bumaba na sila. Oh, gusto mong bumili ng Lovebird's Dream Volume 1? Ang husay ng taste mo sir, ito ay ang bestseller namin sa ad ng tindero sa isang customer. Napasabi naman si Shinlang sa kanyang isip na mukhang popular daw ang Lovebird's Dream na ito, ngunit, hintayin lang daw nila kapag nailabas niya na ang kanyang Zimen's Boudoir Secrets sabay tawa. Mayroong 5 major bookstores sa Lanshan City kung saan ang mga ito ay hindi lang nagbebenta ng mga libro, kundi nagpe-print din at mayroong 12-dosenang mga outlets sa ibang mga city na nasa malapit. At ang 2 pinakamalalaking bookstores, ay ang Ink Tower at Quixotic Bookstore. Unang pumunta si Shinlang sa Quixotic Bookstore upang makipag-discuss patungkol sa printing at distribution dahil kakaiba raw ang pangalan ng bookstore na ito. At pagpasok nila ay nagtanong ang storekeeper kung anong uri daw ba ng libro ang gusto nila, may bago daw silang libro, ito ay ang Lovebird's Dream. Ito raw ay puno ng gentle at romantic stories na nakapag-captivate ng mga young men at women. Tiningnan naman ito ni Shinlang, nagpigil ng tawa, at napasabi sa kanyang isip na obviously, ito raw ay isang cheesy romance novel na nanti-trick ng puso ng mga naive na mga babae upang manghat-hat ng pera mula sa kanilang bulsa. Hindi gaya ng kanyang libro na hindi lang nang e-scam ng pera ng mga kalalakihan, nang e-extract din ng kanilang mga sperm. Nakita naman ng isang lalaki ang ekspresyon ni Shinlang pagtingin niya sa libro kaya tinawag siya nito na sir, at nagtanong kung mukha raw ba itong nakakatawa sa kanya. At nagtanong naman si Shinlang kung maaari niya raw bang malaman kung sino ito. Sumagot naman ang lalaki na siya raw ay si Zhu Wenhua, ang may akda ng Lovebird's Dream, may problema daw ba? Note: ang taong ito ay si Zhu Wenhua, ang pangalawang anak na lalaki ng Viscount of Lanshan, at isa ring manunulat. Oh, ikaw pala yan, ang male version ni Shu Chen, sambit naman ni Shinlang sa kanyang isip. Note: kilala ni Shinlang si Zhu Wenhua sa pangalan, ngunit hindi sa mukha. Dahil ang taong ito ay kilala sa larangan ng pagsusulat at idolo ng napakaraming mga kababaihan. Si Zhu Wenhua ay naging graduate sa edad na 16 at pagkatapos nun ay ginawa niya na ang kanyang best-selling novel na Lovebird's Dream na siyang nagbigay ng matinding success sa kanya. Ngunit sa mata ni Shinlang, si Zhu Wenhua ay ang male version ni Shu Chen na gustong magain ang fame. Since hindi maaaring ma-inherit ni Zhu Wenhua ang title ng kanyang ama dahil sa siya ang ikalawang anak, naghanap siya ng ibang paraan upang magtagumpay.
Kinuha niya muna ang kanyang graduate degree at pagkatapos ay nagsulat siya ng mga libro upang mag-build ng reputasyon bilang isang talented na writer. Ang kanyang ultimate goal ay ang maging son-in-law ni Zhang Chong, mapang-asawa ang pinakamaganda at talented na babae sa buong Lanshan City na si Zhang Chunhua, at makasecure ng stable na buhay. At napasabi si Shin Lang sa kanyang isip na ito raw ay isang aristocrat, yet gusto daw nitong mag-turn kay Zhang Chong, mapang-asawa ang anak nito at mabuhay sa kayamanan ng Zhang family, ito raw ay unacceptable. Ito raw ay ang bago niyang kalaban, at ninasa pareho pa raw silang industry. Hindi raw sila maaaring maging son-in-law friend. Tapos, ang Zhou family pa raw na pinagmulan nito ay voluntaryong nag-surrender sa kapangyarihan ng feudal lord at military rights, nagsisilbi bilang running dogs ng emperor upang i-single out ang Jin family, tina-target daw nito ang kanyang family. Ang taong ito raw ay unforgivable. Nagsalita si Shin Lang, at nagsabing hindi niya raw alam kung bakit, ngunit ang makita niya lang daw ang stupid na title ng libro nito, gusto niya na raw matawa. At ikaw ay si? Tanong naman ni Zhu Wenhua. Nagpakilala naman si Mukong, siya raw ay si Jin Mukong, ang anak na lalaki ng Count of Xuanwo, habang ito naman daw ay si Shin Lang, ang kanyang brother-in-law. Oh, ang dalawang disgrace ng noble family sambit naman ni Zhu Wenhua. Ang isa raw ay ipinanganak mula sa isang high-class na family ngunit isang stupid, na siyang naging dahilan upang hindi makapag-asawa ng isang matinong lalaki si Miss Jin at nagsettle na lang kay Shin Lang na isang greedy at uneducated. At napangisi si Zhu Wenhua sa kanyang isip. Salamat daw sa mga hangal na ito, ang anak at son-in-law ng Count of Xuanwo, ito raw ay napaka-fortunate. Nag-iisip pa raw siya kung papaano niya ma-pay-please si Miss Zhang Chunhua, at sa wakas, maaari niya na wrong event ang galit ni Mr. Zhang Chong. Tama yun, ako ay isang uneducated at freeloader na pretty boy, sambit naman ni Shin Lang. Sir, tawag niya sa owner at nagsabing tingnan daw nito ang kanyang libro, tingnan daw nito kung maganda ba ito. Sige Mr. Shin, sambit naman ng owner sabay tanggap sa libro. Magpapublish ka ng libro, kailan pa naging ganito kababa ang writing job, saad naman ni Zhu Wenhua. Na siya namang nagpainis ng husto kay Mukong ngunit pinigilan ito ni Shin Lang. Nag-flip naman ng ilang pahina ang owner at napasabi sa kanyang isip na hindi niya raw maaaring ma-offend si Mr. Zhu, ngunit hindi rin daw madali na i-deal with si Shin Lang at Jin Mukong. Ngunit bakit daw ba nagsusulat ng libro ang dalawang dandies na ito, mag-iisip na lang daw muna siya ng excuse kung papaano niya tatanggihan ang mga ito. Ngunit, nanlaki ang kanyang mga mata nang sinimulan niya nang basahin ang nilalaman ng libro. Teka lang, ang writing na ito, ang mga tulang ito, talaga raw bang si Shin Lang at si Jin Mukong ang nagsulat nito? Ang profound na analysis patungkol sa human nature at society, ang napakahusay na paggamit ng mga salita, wow, at ang plot twist na ito, ngunit, ang main customer daw ng kanyang quixotic bookstore ay mga kababaihan. Ang gusto raw ng mga ito ay kwento ng pag-ibig at hatred sa high-class society. Nang biglang hinablot ni Zhu Wenhua ang libro, nag-flip ng ilang pahina, at isinarado. Ew! Ang libro daw na ito ay napakamahalay at napakalaswa. Ang mga tao raw na nagsusulat ng ganitong bagay ay isang kahihiyan. Mr. Mo, tawag niya sa owner, inihagis ang libro, at nagsabing ito raw ay napaka-unbearable tingnan. Kung ipapublish daw ni Mr. Mo ang libro na ito dito, aalisin niya na raw ang kanyang mga libro dito. Hindi niya raw maaaring ilagay ang mga libro niya rito katabi ng napakaruming libro na ito. Napasabi naman si Mr. Mo sa kanyang isip na mayroon dong napakaraming fans ang Lovebird's Dream, kaya kung ma-offend niya raw si Mr. Zhu, ito raw ay magiging napakalaking loss para sa kanya. Kaya sinabi niya sa dalawa na ang libro daw nilang ito ay napaka-unique, gaya ng inaasahan niya mula sa heir ng isang noble family. Ganun pa man, patawad daw, ngunit ang kanyang bookstore ay wala pang balak na mag-release ng mga bagong libro, kaya sumubok na lang daw sila sa ibang mga bookstores, gaya ng Ink Tower. Na siya namang labis na ikinainis ni Mukong, hinawakan ang damit ni Mr. Mo, at sumigaw na bulag daw ba ito, ang kanyang libro daw ay, ngunit sinabi lang ni Shin Lang na ayos lang daw yon, umalis na raw sila.
At sa pagkakataong ito, si Shin Lang ay mayroon ng perpektong plano kung papaano niya gagawing popular ng napakabilis ang Zeman's Boudoir Secrets. Sa pamamagitan ng pagwasak sa pinakapopular na literary talent na si Zhu Wenhua, ang plano niya ay hindi lang wasakin si Zhu Wenhua kundi ang durugan ito ng pinong-pino. In fact, mayroon na siyang 3 planong nakahanda. Pagsapit ng gabi, ay makikitang pagod na si Mukong. Sinabi niya kay Shin Lang na pumunta na raw siya sa lahat ng bookstore na nandito, hindi lang sa Ink Tower, kundi pati na sa iba pang mga bookstores. Ngunit, ang lahat daw ng ito ay tumanggi na i-publish ang kanilang libro. Sumagot naman si Shin Lang na hindi raw ba't sinabi niya na napaka-eager ni Zhu Wenhua na mapa-impress si Zhang Chunhua, kaya gagawin daw nito ang lahat upang mapigilan lang na ma-publish ang libro nila. At, maya-maya pa ay sinabi ni Shin Lang na narito na raw sila. At dito ay makikitang narating na nila ang isang bookstore na walang katao-tao, at napatingin sa kanila ang owner. Gusto niyong mag-publish ng libro? Tanong naman nito. Ang pangalan pala ng taong ito ay Deng Xian. Ilang sandali pa ay tiningnan na ni Deng Xian ang kanilang libro at nagustuhan niya ito, binilisan niya ang pag-flip sa mga pahina, nasaan daw ba ang sex part, saan daw ba banda ang sex part. Ilang sandali pa ay nakita niya ang isa pang erotic picture, na siya namang nagpausok sa ilong niya. Wow, what a great book! Ito raw ay napaka-amazing. At ni mayroon pa raw itong mga illustrations, napaka-realistic at napaka-goods daw nito. So nakahanda ka bang i-publish ang libro namin? Tanong naman ni Mukong, syempre sagot naman ni Deng Xian sabay tiklop sa libro. Na siya namang ikinagulat ni Mukong. Nag-flip through lang daw ito tapos iniisip na nito na ito ay isang masterpiece, at sumagot naman si Deng Xian na hindi na raw mabilang na mga libro ang nabasa niya sa buong buhay niya, kaya ang kanyang puso daw ay kasing kalma na ng patay. Ngunit, ang libro daw nila na ito, ang ilang passages daw dito ay nagpapasurge ng excitement sa kanyang puso. Kaya ito raw ay tiyak na isang masterpiece. Hindi ka ba natatakot na eban ni Zhu Wenhua? Tanong naman ni Mukong ngunit sumagot lang si Deng Xian na nagbebenta na raw siya ng mga erotic paintings buong buhay niya, kaya bakit naman daw siya matatakot? Nagbebenta ka ng mga erotic paintings? Gulat na sambit naman ni Mukong. Sinabi naman ni Shin Lang kay Mukong na wag daw nito masyadong tingnan ng mataas yung ibang bookstore, dahil pagdating sa distribution channel, si Mr. Deng Xian daw ang the best. Note: si Deng Xian ang bestseller pagdating sa mga erotic paintings sa buong Lanshan City. Maging ang mga coffin shop nga ay nagpapabenta na rin ng mga products nila sa taong ito dahil sa tindi ng distribution channels nito. Kaya nitong mag-spread ng mga goods papunta sa mga 4 hanggang 5 prefectures, at papunta sa mahigit 20 mga city. Tiningnan uli ni Deng Xian ang libro at nagsabing tiyak na magiging maganda raw ang sales ng masterpiece na ito. Malamang kayang-kaya daw nitong mag-breakthrough hanggang 3,000 copies. Ngunit biglang nagsalita si Shin Lang at nagsabing mayroon lang daw siyang isang request. Yun ay ang i-release nito ang librong ito kasabay ng Lovebird's Dream Volume 2 at durugan si Zhu Wenhua. Boy, yun ay mahirap sambit naman ni Deng Xian. Note: kaya nasabi ito ni Deng Xian dahil ang Volume 1 kasi ng Lovebird's Dream ni Zhu Wenhua ay nagawang makapagbenta ng total na 4,600 copies, at ito ay ang second highest selling book sa buong Lanshan City. Ang distribution channel ng Lanshan City ay kayang mag-cover ng 30 hanggang 40 mga cities. At ang market nito ay umaabot sa ilang milyon. Si Zhu Wenhua ay maraming fangirls. At maraming mayayamang mga babae ang bumili ng tig-100 copies ng Lovebird's Dream Volume 1 nito upang i-give away bilang gift. At yun ang dahilan kung bakit naabot nito ang record-breaking sales na yon. Samantala, nung panahon na yon, ay nagawa lang makapagbenta ni Deng Xian ng 2,700 copies sa kanyang mga erotic paintings at ang mga paintings na ito ay napaka-vulgar at explicit. At sinabi ni Deng Xian kay Shin Lang na moreover, ang level daw ng libro nila Shin Lang ay napakataas kaya maaaring hindi raw maka-adapt ang kanyang mga customers dito.
At ang rason daw kung bakit sinabi niya na kaya itong makabenta ng hanggang 3,000 copies, ay dahil sa napakahusay ng pagkakasulat ng mga sex part nito at lalong-lalo na raw ang mga illustrations nito. Ganun pa man, napakahirap daw na isurpass ang Volume 2 ng Lovebird's Dream ni Zhu Wenhua. Nagtanong naman si Shin Lang kung ilang copies daw ba sa tingin nito ang maibebenta ng Lovebird's Dream Volume 2. Sumagot naman si Deng Xian na sa tingin niya raw ay aabot ito ng mga 5,000 o kahit 6,000 pa. 6,000, sambit naman ni Shin Lang at nagsabing ang goal niya raw ay ang i-break ang lahat ng records. Patungkol lang ito sa pag-attract ng attention hindi raw ba, kung ganun igagaranti niya raw na kapag na-release na ang librong ito ay kukuha sa atensyon ng lahat sabay labas ng isang supot ng gold coins. Kaya Mr. Deng, mag-print lang daw ito ng mag-print. At kung sakaling hindi raw sila makabenta ng 3,000 copies, babayaran niya na lang daw ang difference. Ngunit, kapag ito raw ay nakabenta ng higit sa 3,000 copies, makakakuha ako ng 20% na cut bawat maibebentang libro ganoon ba, dugtong naman ni Deng Xian. Mr. Deng, dagdag naman ni Shin Lang at nagsabing gusto niya rong mag-add ng ilang illustration sa libro, ano raw ba sa tingin nito? At sa sandaling ito, ay hindi lang illustrations ang idinagdag ni Shin Lang, kundi pati na rin mga texts na nag-pay feature sa bagong character na nagngangalang Zhu Wenhua. Ang character na ito ay isang fallen aristocrat, isang illegitimate son, na naging lover ni Mr. Zeman upang magkaroon lang ng mayaman at masaganang buhay. At sa story, si Mr. Zeman ay nakipag-sex kay Zhu Wenhua ng 2 beses, sa kwarto at sa bubong. Si Zhu Wenhua din ay nakipag-sex kay Zeman Qiaqia, at ni mayroon pang mga illustration si Shin Lang patungkol dito. Wow, ito ay napaka-exciting sambit naman ni Deng Xian. Napasabi naman si Mukong sa kanyang isip na mukhang nag-e-enjoy din daw si Mr. Deng sa sex sa pagitan ng mga kalalakihan. Si Shin Lang daw ay talagang napaka-ruthless. Kapag ang libro daw na ito ay naging popular, tiyak na mawawasak daw ang reputasyon ni Zhu Wenhua. Sinabi naman ni Shin Lang na wala daw bang problema patungkol dito. Hindi raw ba ito makakapagsanhi ng trouble kay Mr. Deng Xian? Nope. Anong klaseng trouble naman ba ang maaaring mangyari? Sambit naman ni Deng Xian. Napasabi naman si Shin Lang sa kanyang isip na mukhang mayroon dong bakang si Mr. Deng, dahil ni hindi raw nito siniseryoso si Zhu Wenhua. At sinabi niya kay Deng Xian na aalis na raw sila, ipinapangako niya raw na kapag i-release na ang libro nila, ito raw ay magiging eye-catching at soul-stirring. At pag-uwi ni Shin Lang, ay bigla na naman itong naging painter at nagsimulang gumuhit. At sa pagkakataong ito, ay poster na ang iginuguhit niya. Isang poster na highly suggestive pagdating sa action, figure, at pananamit. At makikitang bumulwak ang dugo ni Mukong sa kanyang ilong nang makita niya ito. Sa mundong ito, kung saan walang mga litrato, ang impact ng ganito ka-realistic na painting ay napakalaki. At iginuhit ng isa-isa ni Shin Lang si Zeman Ching, Zhu Wenhua, at Zeman Zaza. Naisambit naman ni Mukong habang pinipigilan ang pagsirit ng kanyang dugo mula sa kanyang ilong. At pagkalipas ng 4 na araw, ay nangayayat na ng husto si Mukong. Hay, sa wakas sambit naman ni Shin Lang. Napatikip naman si Mukong sa kanyang mata at nagsabing kailangan niya na rong tumigil, drain na raw ang tutoy niya. Ilang sandali pa ay napatingin si Mukong sa nakatuwad na hubad na larawan ni Zhu Wenhua. Ha, mukhang ang pagiging artist daw pala talaga ay hindi ganoon kadali. Ang pagguhit daw kay Zhu Wenhua ay para lang pagsubo ng kung anong matigas na bagay sa bunganga mo na siya namang ikinainis ni Shin Lang nang marinig niya ito kaya pinagmumura niya si Mukong. Ngunit, biglang dumating si Mulan. Lang, anong ginagawa mo kay Mukong? Tanong naman nito. At makikitang natigilan ang dalawang ngunit, biglang nakita ni Mulan ang hubad na larawan ni Zhu Wenhua na siyang naging dahilan upang mapatalikod ito at mapasabi sa kanyang isip na mukhang lalaki daw pala ang gusto ni Shin Lang. Mulan hindi ganoon yun sambit naman ni Shin Lang at nagsabing hayaan daw siya nitong magpaliwanag.
Habang nagtatrabaho ng husto si Shin Lang para sa kanyang promotional posters, inemploy naman ni Deng Xian ang lahat ng kanyang mga manpower at resources, at ginamit ang pinaka-latest na paraan ng pagprint upang matapos ang pagprint bago ang release day. At makalipas ang 15 araw, ang Simmons Boudoir Secrets ni Shin Lang at Mukong at ang Lovebird's Dream Volume 2 ni Zhou Wenhua ay ini-release na sa parehong araw. At makikitang pumili ang napakaraming mga babae upang bumili ng Lovebird's Dream Volume 2. Wow, sambit naman ng isang babae at nagsabing talagang si Mr. Zhou raw ay isang genius, ang libro daw na ito ay napakaganda. Sinabi naman ng isa pa na ang tula raw sa umpisa ay talagang nagka-capture sa bitterness at sweetness ng buhay. Samantala, makikita namang maging si Zhou Wenhua ay pumipila rin upang mag-obserba. Sinabi naman ng isa na talagang si Mr. Zhou daw ay ang number 1 talent ng Lanshan City at sinabi naman ng isa pa na ngayon daw ang release day, bakit hindi raw nagpakita si Mr. Zhou, umaasa daw siya na mamimit niya ito. Sinabi naman ng isa na si Mr. Zhou daw ay hindi mababaw na tao, ito raw ay proud at mayroong mataas na ambisyon. Nagpo-focus lang daw ito sa pagsusulat ng mga masterpiece, wala raw itong paki sa sales o kung mayroon mang magbabasa sa libro nito. Samantala, napasabi naman si Zhou Wenhua sa kanyang isip na kayong mga pangit na babae kayo, wala rong karapatan ang mga ito na pag-imbutan siya. Ang trabaho lang daw ng mga ito, ay ang dalhin sa tuktok ang pangalan niya. Tanging mga babae lang daw na tulad ni Zhang Chunhua na talented, maganda, at nagmula sa isang distinguished na pamilya, ang mayroong karapatan na maging asawa niya. Tingnan nyo banda dun, sigaw naman ng isang babae at makikitang napatingin ang iba pa sa itinuturo nito at maging si Zhou Wenhua ay napalingon din. At, makikitang dahan-dahan na palang inilaladlad sa isang store ang poster na ginawa ni Shin Lang. At ilang sandali pa ay bumungad ang isang erotic painting na siya namang umagaw sa atensyon ng lahat at makikitang pumula ang mga pisngi ng ilang mga kalalakihan, at ninag-heart-heart pa ang mata ng iba. Wow, napakalinaw daw ng painting na ito, ang picture na ito ay napaka-amazing, anong libro ba ang on sale dito, sambit naman ng iba, at sinabi naman ng iba pa na tingnan daw nila ito. Erotic painting, maraming tao ang interested sa ganitong uri ng libro, sambit naman ni Zhou Wenhua sa kanyang isip. Talaga raw bang worthy ito na i-release ng sabay sa kanyang Lovebird's Dream, at biglang sumigaw ang storekeeper na ang grand masterpiece daw na Simmons Boudoir Secrets ay on sale na. Ito raw ay isang story na isinulat ng isang tunay na nobility, ang story daw na ito ay hinango mula sa mga totoong pangyayari. Kaya libre na raw silang dumagsa rito, wag na raw silang magbayad kung sa tingin nila hindi ito maganda. At makikitang agad-agad itong dinumog ng mga kalalakihan. Hoy hoy sir, wag mo yang dilaan kung hindi mo bibilhin, sambit naman ng storekeeper. Sinabi naman ng isa na ito raw ay nagkakahalaga ng 60 copper coins, 20% na mas mahal sa Lovebird's Dream, at sinabi naman ng isa pa na kung ayaw daw nitong bumili bitawan niya ito, maraming tao raw ang may gusto rito. Tiyak na hindi ka na raw makakakuha nito kahit nabilhin mo pa ito ng 2 beses na mas mataas sa original price nito maya-maya. At matapos ang sale ng Simmons Boudoir Secrets, ang lahat ng 13 bookstalls sa buong Lanshan City ay dinumog ng napakaraming mga tao. Isang sales craze na hindi pa nangyari noon. Ang bagong libro ni Shin Lang ay naging napakapopular, at ninakaw nito ang limelight ni Zhou Wenhua. At ang excellent writing, thrilling stories, erotic content, at napaka-vivid na mga illustrations na package ng libro ni Shin Lang, ay nag-attract sa atensyon ng lahat. At, lumipat ang eksena sa bookstore kung saan ini-report ni Deng Xian kay Shin Lang ang magandang balita. Ang libro daw nila ay naging napaka-popular, nakapagbenta daw sila ng 3,000 copies sa loob lang ng isang araw, samantalang ang Lovebird's Dream ni Zhou Wenhua ay nakabenta lang ng 500 copies. Hindi pa raw siya nakakita ng ganito kapopular na libro, ito raw ay hindi kapani-paniwala. Kung ganoon Mr. Deng, gaano karaming libro sa tingin mo ang maibebenta natin eventually? Tanong naman ni Mukong, tanging Diyos lang ang nakakaalam, sagot naman ni Deng Xian. Samantala, ini-enjoy naman ni Zhou Wenhua ang mga papuri ng kanyang mga kaibigan sa kanilang mansyon.
Ito raw ay napaka-talented, siguradong ito raw ay tiyak na hahangaan ni Miss Zhang Chunhua at sinabi naman ng isa na sana maging maganda raw ang benta ng libro nito. Nang biglang dumating si Mr. Zing Changnian, ang owner ng Quixotic Bookstore. Hey Mr. Zing, kamusta ang sales ng volume 2 ng aking libro ngayong araw? Tanong naman ni Zhu Wenhua. Sumagot naman si Mr. Zing na ayon daw sa request ni Zhu Wenhua, inilimitahan niya ang sales. Maganda raw ang benta ng volume nito ngayong araw. Sa loob ng 2 oras, ay nakapagbenta sila ng 260 copies at ang total volume sales nila sa buong city ay 530. Ngunit, dugtong naman ni Zhu Wenhua at sinabi naman ni Mr. Zing na ngunit, ang Simmons Boudoir Secrets daw ay nagawang makapagbenta ng mahigit 3,000 copies ngayong araw na siya namang gamulat kay Zhu Wenhua. Ang ibig daw ba nitong sabihin ay yung libro ng loser na si Xin lang, iyon daw ay imposible. Hindi raw ba alam ni Mr. Zing kung gaano karaming tao ang illiterate dito sa Lanshan City, paano raw naging posible na nakapagbenta ito ng mahigit 3,000 copies? Sinasabi ko sa iyo ang totoo Mr. Zhu, sagot naman ni Mr. Zing, pakiusap browse niya raw ang libro na ito ng walang prejudice. Tiningnan naman ito ni Zhu Wenhua at napasabing ito raw ay napakalaswa. Ngunit pagkalipas ng 1 oras, ay hindi siya makapaniwala at pagkalipas ng 2 oras ay tuluyan na siyang nahook sa kwento. Ngunit, napa-flinch siya nang makita niya ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan habang nakatingin sa kanya. Kaya agad niyang inihampas sa sahig ang libro at nagsabing ito raw ay napaka-vulgar. Nang-a-attract lang daw ito ng mga readers sa pamamagitan ng mga maruruming mga kataga at mga larawan. Ang libro daw na ito ay napaka-vulgar, malamang ang tao raw na nagsulat nito ay morally corrupt. Ang libro daw na ito ay siguradong sisira sa moral ng mga tao at yuyurak sa kanilang mga values. Ngunit, makikitang bumaling ang librong inihampas ni Zhu Wenhua sa isang particular na pahina. Napatingin naman dito ang mga kaibigan ni Zhu Wenhua, napasabi ang isa na ang tao raw na nasa larawan ay pamilyar. Tingnan mo raw ang nasa nito, ito raw ay mukhang poop. Parang ganon nga, sambit naman ng isa pa. At sabay-sabay na napatingin ang tatlo kay Zhu Wenhua. Dali-dali namang yumuko si Zhu Wenhua upang tingnan ito, inilapit niya ng husto ang mukha niya at nagsabing ang taong ito ay, at nagulantang siya sa kanyang nakita. What the hell, Xin lang, ang pangahas naman daw nito. Ito ang nakasulat mga lodi, kayo na lang bahalang magbasa. At sa sobrang inis ni Zhu Wenhua ay pinagpupupunat niya ito, at napasabi sa kanyang isip na seryoso daw ba ang bastard na yon, gusto daw ba siyang sirain ng taong yon, gusto daw bang wasakin ng moron na yon ang lahat ng mayroon siya, wawasakin daw ba nito ang kanyang reputasyon, persona, ang kanyang future, hinding-hindi niya raw ito mapapatawad at napasigaw siya. Maya-maya pa ay ikinumpas niya ang sarili niya, at sinabihan ang kanyang mga kaibigan na pakiusap subukan daw nilang mag-gather ng maraming tao hanggat maaari papunta rito, pupunta raw sila sa mansion ni City Lord Li upang mag-seek ng justice. At idinagdag niya pa na bilang mga scholars, mayroon daw silang obligation na i-eliminate ang mga bastos na mga bagay upang i-restore ang good learning environment ng intellectual community ng Lanshan City. At sumang-ayon naman dito ang mga kaibigan ni Zhu Wenhua. Samantala napabuntong hininga naman si Mr. Zing at napasabi sa kanyang isip na mukhang binabalak daw ni Zhu Wenhua na gumawa ng eksena at puwersahin si Lord Li na iban ang libro ni Xin lang. At, lumipat ang eksena sa mansyon ni Lord Li kung saan makikita itong nag-e-enjoy sa pagbabasa sa Simmons Boudoir Secrets, ang libro ni Xin lang. Mukha lang daw itong paglalaro sa gallery at napaka-vulgar, subalit, kapag ipinagpatuloy mo raw ang iyong pagbabasa, nire-reveal daw nito ang mga principles ng mundo. At ang mga exciting stories na nakapaloob sa librong ito raw ay isang masterpiece. Napatingin siya sa libro ni Zhu Wenhua at nagsabing dati mukhang napakaganda raw ng librong ito, ngunit ngayon, kung ito raw ay ikukumpara sa libro ni Xin lang, ito raw ay magmimastulan lang na childish, imbento, sentimental, at pretentious. Ito raw ay hindi worthy na basahin. Ang picture daw na ito ay napaka-exquisite, si Ziman siya raw ay napaka-hot. Nang biglang,
biglang maririnig ang mga malalakas na katok sa pinto. Napatanong naman si Lord Lee sa kanyang isip kung sino raw ba itong kumakatok sa pinto. Ito raw ay isang killjoy. My lord, sigaw naman ng isang servant. Mayroon dong terrible na nangyari. Daan-daang mga scholars daw ang umatake sa kanilang mansyon na siya namang labis na ikinagulat ni Lord Lee. Note: ang pinaka-intractable na bagay para sa mga officials ay ang panggugulo ng mga scholars. Hindi kasi nila maaaring bugbugin o pagsabihan man lang ang mga ito. At kapag ang ganitong bagay na nangyayari ngayon ay hindi ma-handle ng maayos ni Lord Lee, maaari itong makasira sa kanyang political performance. What the hell? Ano ba ang nangyayari, pasigaw na tanong naman ni Lord Lee. Mayroon daw bang nag-cheat sa exam? Mayroon daw bang nangyaring murder? Sino raw ba ang nag-guide sa mga scholars na ito? Si Zhu Wenhua. Lord Lee, sambit naman ng servant na siya namang ikinagulat ni Lord Lee. Makikita ang ekspresyon na iniagzud niya, at sinabihan ang servant na papasukin niya raw ito. Maya-maya pa ay pumasok na si Zhu Wenhua at agad naman itong nagbigay galang. At ilang sandali pa, rumekta na agad ito sa punto. Inilabas niya ang Zeman's Boudoir Secrets at nagsabing, Lord Lee, pakiusap eban niya raw ang librong ito at arestuhin ang mga nag-imprint nito. Sunugin ang lahat ng mga copies, at i-confiscate ang printing shop. Ang libro daw na ito ay napakamahalay, at napakalaswa. Ito raw ay nagde-defile sa Saints de Ores, makakapinsala sa utak ng mga tao, at makakasira sa social morals. Oh, ang akala ko ito ay isang ordinary book lang, sambit naman ni Lord Lee. Paano raw ba ito makaka-defile sa Saints de Ores, ni nagki-criticize daw ba sa political matters ang librong ito? At makikitang hindi nakaimak si Zhu Wenhua. Idinagdag naman ni Lord Lee na kung wala raw sa mga yon ang nakapaloob sa librong ito, bakit niya naman daw ito ebaban? Sinabi naman ni Zhu Wenhua na hindi lang daw sa napaka-vulgar ng librong ito, ini-insinuate din daw siya nito at dinudungisan ang kanyang reputasyon, hindi raw ba iyon ay violation sa batas? Ang tao raw na nagngangalang Zhu Wenhua sa librong ito, Zhu Wenhua, dugtong naman ng City Lord. Maraming pangalan daw sa buong mundo ang magkakatulad, at isa pa ni hindi nga raw ito kapareha ng pangalan ni Zhu Wenhua. Mr. Lee, sinusubukan mo bang kampihan si Xin Lang? Tanong naman ni Zhu Wenhua. Mr. Zhu, sambit naman ni Lord Lee at nagsabing mas maigi raw na maging open-minded ito, at huwag pagselosan ang talent ng iba. Hindi raw maaaring basta-basta na lang siyang utusan nito na eban ang libro na ito dahil lang sa ang may akda ng librong ito ay mas magaling magsulat kumpara sa kanya. Binasa niya na raw ang librong ito ni Xin Lang na Zeman's Boudoir Secrets at ito raw ay higit na mas mahusay kumpara sa libro ni Zhu Wenhua na Lovebird's Dream. Kung kaya, isinasuggest niya raw na kumalma ito, at subukang basahin ng may bukas na isip ang libro ni Xin Lang. Ang libro daw na ito ay napaka-amazing, hey, saan daw ba ito pupunta? Ngunit sumagot lang si Zhu Wenhua na naiintindihan niya raw ang ibig sabihin ni Lord Lee, kaya siya na lang daw mismo ang magsisik ng justice para sa sarili niya. At padabog niyang isinarado ang pinto. My lord, sambit naman ng servant at nagsabing tiyak na magsasanhi pa raw ng malaking trouble si Zhu Wenhua, kaya bakit hindi niya raw ito pinigilan? Sumagot naman si Lord Lee na since kaya rong magsulat ni Xin Lang ng ganoong masterpiece, malamang ang taong iyon daw ay napaka-talented. Sa ganitong paraan, matay-test niya raw ang tunay na ability nito, kung papaano nito haharapin ang ganito kalaking trouble. Makalipas ang ilang sandali, ay gumastos ng 30 gold coins si Zhu Wenhua at inutusan ang kanyang mga henchmen na mag-hire ng 200 scholars. At habang naglalakad sila patungo sa bookstore ni Deng Xian, ang mga curious na mga residente ay nakisali na rin sa kanila. Kung kaya, umabot na sa mahigit 1,000 ang bilang nila nang dumating sila sa bookstore ni Deng Xian. Deng Xian, sigaw naman ng isang henchman ni Zhu Wenhua at nagsabing ang pangahas naman daw nito na i-publish ang napaka-vulgar na libro na Zeman's Boudoir Secrets. Hindi raw ba ito ay pagtatangkang pagpinsala sa utak nilang mga scholars, mukhang kinakalaban daw nito ang lahat ng mga scholars ng Lanshan City. Sa loob naman ng bookstore ay napamura si Deng Xian. Ang pinagsasasabi daw ng taong ito ay bullshit,
Dahil at least 1/3 daw sa 3,000 copies ng Simmons Boudoir Secrets na naibenta nila, ay ang mga scholars daw na ito ang bumili. Ang mga scholars daw na ito ang pinaka-shameless sa lahat. Deng Xian sigaw naman ng henchman ni Zhu Wenhua. Bibigyan daw nila ito ng isang huling pagkakataon, handover daw nito ang lahat ng natitirang mga copies ng Simmons Boudoir Secrets, at sunugin ang mga ito sa harap ng lahat. Ano ang meron mga gentleman? Bati naman ni Deng Xian at nagsabing wala na raw siyang copies ng librong iyon sa bookstore niya, promise nagsasabi daw siya ng totoo. Ngunit, tumawa lang ng malakas ang henchman ni Zhu Wenhua at nagsabing sinungaling daw si Deng Xian. At inutusan niya ang ibang mga scholars na mag-rush in, smash ang bookstore, at sunugin ang mga malalaswang libro ni Xin Lang. At, sumugod na nga sa loob ang mga ito. Pakiusap wag niyong gawin ito pagmamakaawa ni Deng Xian, mga gentleman, kumalma daw sila at makinig sa kanya, malalagay daw sila sa malaking trouble kapag gagawin nila ito. Malalagay sa malaking trouble. Please, sambit naman ni Zhu Wenhua sa kanyang isip. Ito raw ay Lanshan City, hindi Xuanwu City. Xin Lang, deserve niya raw ito. Nakita ko na sigaw naman ng isang scholar, dito raw nakatago ang mga libro. Pinunit naman ng isa pa ang isang box at sumigaw na tama daw yon, ang lahat daw ng mga librong nandito ay Simmons Boudoir Secrets. At nag-utos naman ang henchman ni Zhu Wenhua na ilabas ito. At ilang sandali pa, ay nailabas na nila ang lahat ng libro. Haha, good job Wang Ximing, sambit naman ni Zhu Wenhua sa kanyang isip. Pinangakuan niya raw ito ng 2 silver coins kung makakasunog ito ng at least 100 copies, ngunit mukhang malaking fortune daw ang makukuha nito ngayon. Sumigaw naman si Wang Ximing na hindi niya raw ini-expect na ang Spring Bookstore ay magtatago ng ganito karaming copies ng malalaswang librong ito. Sa tingin niya raw ito ay mga nasa 2,000 copies lahat-lahat, ngunit nagsinungaling pa raw ang owner sa kanila at nagsabing wala ng copy sa loob. At sabay-sabay namang nag-chant ang iba pang mga scholar na sunugin daw ang mga ito. Fellow citizens, sambit naman ni Wang Ximing at nagsabing ang mga copies daw ng napaka-vulgar na librong ito, ay sumisira sa kanilang utak at nagde-defile sa Saints Day Ores. Kung kaya, susunugan niya raw ang lahat ng ito sa harap nila, upang muling magkaroon ng prosperity ang literary world ng Lanshan. Itinuon niya ang hawak niyang sulo sa mga libro, sinunog, at makikitang nagbunyi ang lahat. Xin Lang, sambit naman ni Zhu Wenhua sa kanyang isip, kahit nagaano pa raw kagaling ang writing skills nito, at kahit nagaano pa kahusay at kabenta ang libro nito, isusunugan niya lang daw ito hanggang sa maging abo. Great! Ito raw ay napakasarap sa pakiramdam, napakadali niya lang dong nawasak ang mga accomplishments ni Xin Lang gamit lang ang ilang tricks, siya raw ay napaka-awesome. Hindi nyo maaaring sunugin ang mga librong ito, sambit naman ni Deng Xian sabay saboy ng tubig kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit, bigla silang pinagtatadyakan ng mga henchman ni Zhu Wenhua. At sinigawan siya ni Wang Ximing na ang pangahas naman daw nitong pigilan sila sa pagsunog sa mga vulgar na mga librong ito. Gusto raw ba nitong kasuklaman ng lahat ng mga tao ng Lanshan City, ngunit inabot lang ni Deng Xian ang timba, tumingin sa mga scholars, at sumigaw na sino raw ba ang nagsabi sa kanila na ang mga librong ito ay vulgar, nababaliw na raw ba sila, ang mga ito raw ay ang bagong policy decree na kaka-issue lang ng Majesty. Kaya ang pangahas naman daw nilang tawagin itong vulgar, at nisinunog pa raw nila ito. Ito raw ay isang napakalaking krimen, ito raw ay pambabastos sa Majesty. At makikitang nagulat si Zhu Wenhua at Wang Ximing sa kanilang narinig. Hinawakan ni Wang Ximing ang damit ni Deng Xian, tumawa ng pilit, at nagsabing mukhang ito raw pala talaga ay isang napaka-dishonest na businessman. Sa puntong ito, nagagawa pa rin daw nitong magsinungaling sa kanila, at nagtangka pang manakot gamit ang pangalan ng Majesty, mukhang ito raw pala talaga ay naghahanap ng trouble. Ngunit, pinulot lang ni Deng Xian ang isang nasusunog na libro at nagsabing tingnan daw nila ito kung hindi sila naniniwala. Napatingin naman dito si Zhu Wenhua, at nagulantang. Talagang ito raw ay ang bagong policy decree. Habang napasandal naman sa sahig si Wang Ximing. Paano?
Paano raw ito nangyari? Paano raw nangyaring ang isang ordinaryong businessman lang na tulad ni Deng Xian ay ang inatasan ng emperor na i-print ang bagong decree? Note: ang mga bagong policy decree ay naglalaman ng libo-libong mga kataga at mayroong malaking print run. Mahirap itong ibenta, kaya kadalasan ito ay puwersahang idini-distribute sa bawat bookstore. At ang mga ordinary lang na mga businessman ay hindi nag-pay print ng ganito. Buksan nyo ang inyong mga mata, ito ay ang bagong decree ng emperor, sigaw naman ni Deng Xian. Ngunit, ini-insist daw nila na ito ay isang vulgar na libro, at sinunog pa nila ito. At sinigawan niya ang kanyang mga tauhan na mayroon dong mga rebels, tumawag daw sila ng backup. At makikitang ang patuloy na nasusunog ang mga libro. Bigla namang sumalungat si Wang Ximing at nagsabing nagsisinungaling daw si Deng Xian, kaya humugat ito ng ilang libro mula sa apoy, at nanlaki ang mga mata ni Wang Ximing nang makitang ito nga ay ang bagong decree. Hindi raw siya makapaniwala dito. Paano daw ito naging posible? Bigla namang lumitaw si Xin Lang mula sa likod ni Wang Ximing at nagsabing sinunog daw nila ang bagong policy decree, nagbabalak daw ba sila na magrebelde? Xin Lang, sigaw naman ni Zhu Wenhua. At dito ay nagsalita na si Xin Lang. Ang hayagan daw na pagsalungat sa bagong decree ng Majesty ay isang malaking krimen. Silang lahat daw ay mahuhubaran ng karangalan, makakatanggap ng 30 palo, at ipapatapon sa Nantian Island. Na siya namang nagpagulantang sa mga scholars. Ang mahubaran kasi ng karangalan ay isa ng napaka-severe na parusa para sa mga scholars, tapos makakatanggap pa ang mga ito ng 30 palo, tiyak na malulumpo na ang mga ito kapag ka nangyari yun dahil mahihina ang katawan ng mga ito since wala na silang ibang ginawa kundi ang mag-aral at magsulat. At tungkol naman sa pagpapatapon sa Nantian Island, ang sino mang maipatapon doon ay nakatadhana ng mamatay. Ang island kasi na yon ay napaka-isolated mula sa outside world at punong-puno ng miasma at mababangis na mga halimaw. At makikitang napatingin ang lahat ng mga scholars kay Zhu Wenhua. Napasabi naman si Xin Lang sa kanyang isip na mayroon dong mga bagay na invisible. Ngunit kapag ka ito ay na-expose sa apoy, ito ay lumilitaw. Haha, ang technology daw na ito ay lingid sa kaalaman ng mga ito. Galit na galit namang napatingin si Wang Ximing kay Xin Lang. Sumugod, minura, papatayin niya raw ito. Ngunit, biglang hinampas ni Jin Zong ang kamay niya ng iron stick na siyang nagpasigaw, nagpaiyak, at nagpatulo sa sipon ni Wang Ximing. Sinabi naman ni Xin Lang na ang pagpapatapon daw ay isa lamang official punishment para sa kanila. Ngunit, para kay Wang Ximing, mayroon pa raw siyang personal punishment para rito. Wala rong sino man sa mga magtatangkang mag-provoke sa kanya ang mabubuhay ng mapayapa. At sinabi ni Xin Lang sa mga tao na nakita naman daw nila yun, hindi raw ba? Ang taong ito raw ang unang umatake sa kanya, self-defense lang daw ang ginawa nila. Sumang-ayon naman dito ang mga tao. Xin Lang, nanalo ka sa round na ito, sambit naman ni Zhu Wenhua sa kanyang isip, tumalikod, at inutusan ang kanyang mga henchmen na umalis na rito. Ngunit biglang nagtanong si Xin Lang kung mayroon daw ba sa kanilang gustong i-redeem ang kanilang mga sarili, mayroon daw ba sa kanilang gustong gawing mas magaan ang matatanggap nilang parusa. Hanggat sabihin lang daw nila sa kanya ang katotohanan, tutulungan niya raw sila. So, sino raw ba ang nag-utos sa kanila na sunugin ang bagong policy decree, at sino raw ang nag-instruct sa kanila na salungatin ang mga bagong policy? At makikitang napalingon ang mga scholars, napatingin silang lahat kay Zhu Wenhua. Xin Lang, ikaw ay napaka-shameless, sambit naman ni Zhu Wenhua sa kanyang isip. Ngunit biglang nabaling ang atensyon ng lahat nang biglang dumating si Lord Li. Ang totoo, ay nagpadala na ng mga tauhan si Lord Li sa bookstore ni Deng Xian upang kung sakaling hindi ma-deal ni Xin Lang si Zhu Wenhua, tutulungan niya ito. Ngunit, ang sitwasyon na ito ay hindi niya inaasahan. Sumigaw siya at nagtanong kung bakit daw ba napakaingay sa lugar na ito, ano raw ba ang nangyayari dito. My Lord, sambit naman agad ni Xin Lang at nagsabing si Zhu Wenhua daw ay nanulsol ng mga tao upang salungatin ang bagong decree ng Emperor at pumunta rito sa Spring Bookstore upang sunugin ang mga bagong policy decree.
Kailan lang daw ay nawala ang kanilang fiefdom at military power kaya malamang mayroon daw itong grudge sa kanyang puso. Shin Lang, wag mo akong siraan, sigaw naman ni Zhou Wenhua. Sinisiraan, sambit naman ni Shin Lang, lumingon sa mga scholars, at nagsabing sabihin daw ng mga ito sa kanya, pinapunta sila rito ni Zhou Wenhua, hindi raw ba? Oo, sagot naman agad ng isang henchman ni Zhou Wenhua. Si Zhou Wenhua raw ang nag-utos sa kanila, binayaran daw sila nito upang sunugin ang mga libro, at hindi raw nila alam na iyon pala ay ang bagong policy decree. Oo, tama yun, sambit naman ng isa pang henchman ni Zhou Wenhua. Matagal na raw itong dissatisfied sa mga bagong policy decree ng emperor kaya, at hindi makapaniwala si Zhou Wenhua na tinredor siya ng kanyang mga henchman. Ang mga ito raw ay napaka-shameless. My lord, mayroon na tayong mga witnesses at ebidensya ngayon, maaari na tayong magkaroon ng hatol, saad naman ni Shin Lang kay Lord Li. Napasabi naman si Lord Li sa kanyang isip na ayaw niya rong ma-disappoint siya ni Shin Lang, ngunit, hindi niya raw ini-expect na ganito ito ka-fierce. Gusto raw ba nitong sirain ang buhay ni Zhou Wenhua? Mr. Shin, sambit niya at nagsabing matagal niya na raw itong hinahangaan. Ang libro daw nito na Zeman's Boudoir Secrets ay napaka-amazing. Bilang author ng librong ito raw ay extraordinary, maaari niya raw ba itong makausap ng private? Sumang-ayon naman si Shin Lang dito. At makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Lord Li kay Shin Lang na alam niya raw na gusto nitong mamatay si Zhou Wenhua at magbayad maging ang buong Zhou family. Ganun pa man, pinupuri daw ng Majesty ang mga ito dahil sa ginawa nilang pag-surrender sa kanilang fiefdom at military power. Kaya kapag umabot sa Emperor ang balita ng pag-oppose ni Zhou Wenhua sa bagong policy decree, ito raw ay isang napakalaking sampal sa pagmumukha ng Emperor. Ang pag-report daw patungkol sa bagay na ito ay magpapagalit lang sa Emperor, at maging siya raw ay mahihirapan na ma-handle ito. Moreover, sa tingin daw ba talaga ni Shin Lang ipapakulong ng Majesty ang Viscount ng Lanshan, isa pa hindi raw posible na kay Zhou Wenhua lang mapupunta ang lahat ng sisi, ito raw ay magre-reflect sa buong Zhou family. Kaya mahihirapan daw siya na ma-handle ito, at ito rin daw ay mahirap para sa Emperor. At tiyak na maaapektuhan din daw maging ang future niya dito. At napasabi si Lord Li sa kanyang isip na ang Viscount daw ng Lanshan ay ang unang nobleman na nag-respond sa new policy decree noon. Kaya kapag pinatay daw ng Emperor ang mga ito, hindi niya raw alam kung papaano magre-react ang ibang mga nobleman patungkol dito. Tiyak na magre-resist daw ang mga ito sa Emperor at hindi na isusuko ang kanilang fiefdom at military power kailanman, hindi raw ba ito naiintindihan ni Shin Lang? Kaya Mr. Shin, pakiusap itigil niya na raw ito, bilang City Lord ng Lanshan, hindi niya raw ito maaaring gawin kay Zhou Wenhua. Ngunit hinawakan lang ni Shin Lang ang kamay ni Lord Li at nagsabing kumalma lang daw ito. Naiintindihan niya raw ang ibig nitong sabihin, hindi na raw nito kailangang ma-involve pa sa bagay na ito. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka naman ni Lord Li. Ngunit sumagot lang si Shin Lang na aalis na raw siya. So cool, sambit naman ni Lord Li sa kanyang isip. At ilang sandali pa ay binalikan na ni Shin Lang si Zhou Wenhua. At dito ay sinabi ni Zhou Wenhua kay Shin Lang na do ito raw ay tuso, ito raw ay isa lamang nobody na walang alam patungkol sa rules ng mga may kapangyarihan. Gusto nitong akusahan siya na sumasalungat sa bagong policy decree ng Emperor, pues mangarap daw ito, kahit na si Lord Li at ang iba pang mga nobles ay hindi raw tutulong kay Shin Lang, wala raw itong magagawa sa kanya. Ngunit sumagot lang si Shin Lang na medyo pagod na raw siya, nag-snap, sabay utos na dalhin daw nila sa kanya ang recliner, at sinabi niya kay Zhou Wenhua na mag-usap na lang daw sila patungkol sa mga grudges nila sa isa't isa pagdating ng ama nito, ang Viscount of Lanshan. Tumawa naman si Zhou Wenhua nang marinig ito at nagsabing ano naman daw ang pumasok sa utak nito at iniisip nito na pupunta rito ang kanyang ama upang makita lang ito ng personal. Ngunit, makalipas ang ilang sandali, ay dumating na nga ang Viscount na siya namang labis na ikinagulat ni Zhou Wenhua. Nagbigay galang si Lord Li at Viscount Zhou sa isa't isa, father tawag naman ni Zhou Wenhua. Ngunit hindi ito pinansin ni Viscount Zhou,
at agad na pumunta kay Shin Lang upang batiin at humingi ng tawad sa hindi niya pagdalo sa kasal nito. Ang kanilang mga families daw ay magkapitbahay na sa loob ng ilang daang taon, kaya dapat daw sana na pumunta siya doon. Ganun pa man, sumagot lang si Shin Lang na hindi raw sila familiar sa isa't isa kaya wag daw itong maging feeling close. Pansamantalang nagkaroon ng awkward silence, at makikita ang pagkainis ng mag-ama. Shin Lang, kilala mo ba kung sino ang kaharap mo? Sigaw naman ni Zhou Wenhua at sinabihan si Shin Lang na tumayo raw ito at wag ipahiya ang Jin family. Ngunit sinabi lang ni Shin Lang sa Viscount na hindi na raw siya magpapaligoy-ligoy pa, mayroon lang daw siyang dalawang kondisyon. Una, na-offend daw siya ng anak nito. Kaya bilang ama nito, gusto niya rong sampalin nito ng 2 beses si Zhou Wenhua sa harap ng lahat, at gusto niya rong makitang nagdurugo ang pagmumukha nito. At pangalawa, ang libro daw ni Zhou Wenhua na Lovebird's Dream ay napaka-lame at napaka-childish kaya gusto niya rong i-gather ng Viscount ang lahat ng mga unsold copies nito at sunugin ng sabay-sabay dito mismo. Hindi raw ba't gustong-gusto ni Zhou Wenhua ang pagsusunog ng libro, kaya hahayaan niya rong i-enjoy ito ni Zhou Wenhua at mabalot ng labis na kaligayahan ang kanyang puso. At makikitang nabalot na ng galit si Zhou Wenhua, pinagmumura si Shin Lang, sumugod, papatayin niya raw ito, ngunit pinigilan siya ng Viscount kaya wala na siyang nagawa kundi ang mag-behave. Bakit? Tanong naman ni Viscount Zhou kay Shin Lang. Sumagot naman si Shin Lang na isinuko daw nito ang kanilang fiefdom at military power kung kaya, wala nang ibang choice ang kanyang mga anak kundi ang mag-develop sa political field, hindi raw ba? Gusto nitong maging military officer ang kanyang panganay na anak habang ang kanyang pangalawang anak naman na si Zhou Wenhua, gusto niyang maging isang civil official sa pamamagitan ng imperial examination, tama raw ba? At bukod pa doon, gusto nitong mapang-asawa ng panganay niyang anak ang anak na babae ni General Zhing habang si Zhou Wenhua naman, ay ang anak na babae ni Prefect Zhang Chong. Ganun pa man, kino-consider nito na mas mahalaga ang reputasyon kumpara sa officialdom. Habang siya naman daw, si Shin Lang, ay ang best pagdating sa pagsulat ng mga best-selling books. Kaya kapag aksidente niya rong maisulat ng kaunti ang patungkol sa family story nila sa susunod na libro na ipapublish niya, baka, sambit naman ng Viscount at nagsabing nabasa niya na raw ang libro ni Shin Lang. Ginawa daw nito ang lahat upang masiraan lang ng puri ang kanyang anak. Ngunit, ang lahat daw ng mga iyon ay fake. Kaya imposible daw na masabotahin nito ang balak nila na may kasal si Zhou Wenhua sa anak na babae ni Zhang Chong. Oo, sagot naman ni Shin Lang. Si Mr. Zhang Chong daw ay practical at may pakilang sa personal na interest. Ngunit paano naman daw si General Zhing, pinapahalagahan daw ng husto ng taong yon ang kanyang reputasyon. Kaya kung gagawin niya rong bida ang panganay na anak ng Viscount sa susunod na isusulat niyang libro, o kaya naman magsulat siya ng mga nakakahiyang plots patungkol sa panganay nito, tiyak na magiging popular daw ang family nila sa buong Yu State. Kapag nangyari yon, baka hindi na raw pumayag si Mr. Zhang Chong na may kasal ang anak niya kay Zhou Wenhua, paano pa raw kaya si Mr. Zhing Tuo? Tiyak na ang mga rumor daw patungkol sa Zhou family ay kakalat sa buong state at pagkatapos, at na-visualize na nga ng Viscount ang mga pinagsasasabi ni Shin Lang samantala, makikita naman ang pagkamangha ni Lord Li. Na-underestimate niya na raw kanina ang ability ni Shin Lang ngunit, hindi niya raw ini-expect na ganito ito ka-unscrupulous. Idinagdag naman ni Shin Lang sa Viscount na hindi naman kaya wala itong pakialam sa reputasyon ng kanilang family, at hahayaan lang siya nitong isulat kung ano ang gusto niya. Kung ganon, sige magro-roam around na lang daw siya at irereklamo ang ginawa ng anak nito. Sinunog daw ni Zhou Wenhua ang bagong decree, kung wala rong magagawa ang mga officials patungkol dito, ire-report niya na lang daw ito sa governor o kaya naman irerekta niya na ito sa emperor. Ano raw ba sa tingin nila ang gagawin ng emperor? Tiyak na somehow, paparusahan daw nito si Zhou Wenhua, tama daw ba? At kapag nangyari yon, baka mawalan na raw ng opportunity si Zhou Wenhua na makasali sa imperial examination. Shin Lang, napaka-cruel mo, sambit naman ni Zhou Wenhua sa kanyang isip. Ano, natatakot na ba kayo ngayon? Sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip.
Viscount of Lanshan, magkalaban na raw sila mula nung tinredor nito ang Noble Camp. See you guys, dagdag pa ni Shin Lang, babalik na raw siya upang magsulat ng mga novels. Gagawa daw siya ng mga kwento patungkol sa Viscount of Lanshan, habang nagsusulat ng letter of complaint. Kaya maghintay na lang daw sila sa punishment nila. Teka lang, saad naman ng Viscount. Sambit naman ni Shin Lang sabay lingon. Tinatanggap ko na ang request mo, saad naman ng Viscount, at sumagot naman si Shin Lang na kung ganon, simulan na raw nito. Tumingin naman agad ang Viscount kay Zhu Wenhua, na siya namang ikinagulantang nito. At nang walang ano-ano ay bumuwelo ito, pinagsasasample ng 4 na beses si Zhu Wenhua, 5, 6, 7, at hindi pa rin ito humihinto. Oh, what a strict father, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Sinabihan niya lang daw ito na samplein ang anak niya ng 2 beses, ngunit mahigit 10 beses niya na raw itong pinagsasasampal ngayon. Nice, ang malutong na sound na ito raw ay musika sa kanyang tenga. At ilang sandali pa ay magang-maga na ang mga pisngi ni Zhu Wenhua, at nagdurugo na ang ilong at bunganga nito. Mr. Shin, satisfied ka na ba ngayon? Tanong naman ng Viscount. Ngunit sumagot lang si Shin Lang na pakiusap magpatuloy daw ito, gather daw nito ang lahat ng copies ng 2nd volume ng Lovebird's Dream at ipasunog niya raw mismo ito kay Zhu Wenhua. At iniutos na nga ng Viscount sa kanyang mga tauhan na dalhin dito ang mga libro ni Zhu Wenhua, habang makikita naman ang nakakaawang walang bisang pagtutol ni Zhu Wenhua. At makalipas ang ilang sandali, ay naipon na ang lahat ng libro. My Lord, sambit naman ni Mr. Zing, at nagsabing ang total daw na bilang ng copies na naimprinte nila sa librong Lovebird's Dream ay 6,000 lahat-lahat. Ngayong araw ay nakapagbenta daw sila ng 500 copies, kaya mayroon pa raw ditong natitirang mahigit sa 5,000 copies. Iniabot naman ni Shin Lang ang sulo kay Zhu Wenhua at nagsabing halos settled na raw ang magiging kasal nito kay Zhang Chunhua, kaya hindi na raw nito kailangang magsulat pa ng ganitong klaseng mga bagay. Kung kaya, pumunta na raw ito doon at sunugin ang mga yon. Ngunit bumaling lang si Zhu Wenhua, kaya sinabi ni Shin Lang na kung ganon, hayaan daw siya nito. At inutusan niya si Deng Xian na buhusan niya raw ang mga ito ng langis upang maging mas matangkad ang apoy. At, makikita ang satisfaction sa mukha ni Deng Xian habang inuutusan niya ang kanyang mga tauhan na buhusan ng langis ang mga libro. Haha, ang sarap dong makipag-cooperate kay Mr. Shin. Ilang sandali pa ay inilapit na ni Shin Lang ang sulo, at nagwala ang higanteng apoy. Napatingin dito ang mga scholar, at napapikit naman si Zhu Wenhua. Samantala, makikita namang aatakehin na sa puso si Mr. Zing. Gumastos daw siya ng napakalaki sa mga ito, pinagsisisihan niya raw ito ng husto. Bakit daw ba kasi nakinig siya kay Zhu Wenhua? Di sana sa bookstore niya raw na i-release ang Zeman's Boudoir Secrets, napakalaking pera daw sana ang kikitain niya doon. Oh no, bakit? Sigaw naman ni Zhu Wenhua. Habang ang owner ng Quixotic Bookstore na si Mr. Zing ay nawalan ng malaking pera, ang nawala naman kay Zhu Wenhua ay ang hindi mabilang niyang mga readers, ang posisyon niya bilang young leader ng Lanshan City, at maging ang kanyang dignidad. Magmula sa araw na ito, si Zhu Wenhua ay maaalala na lang ng lahat bilang isang kaawa-awang nilalang na pinahiya ng husto ni Shin Lang. At, sinabi ni Zhu Wenhua kay Shin Lang na titiyakin niya rong paghihigantihan niya ito. Kung ganun, aasahan ko yon, sagot naman ni Shin Lang. At sinabi ni Shin Lang sa mga guards na umuwi na raw sila. Mr. Shin, tingnan mo ang nilalakaran mo at mag-ingat ka pa uwi, sambit naman ng Viscount, ngunit biglang lumingon si Shin Lang, at sumigaw na narinig daw ba nila yon, kapag ka may nangyari daw sa kanyang masama pag-uwi, malamang si Viscount Zhu daw ang may pakana. Shit, sambit naman ng Viscount sa kanyang isip. Maliwanag daw na hinihint niya lang na ang future ng Jin family ay hindi magiging maganda, ngunit bakit ini-imply daw ni Shin Lang na binabalak niya itong patayin? At pagkatapos nun, ay umalis na sina Shin Lang sa Lanshan City. Samantala, nagled naman ng cavalry si Mulan upang salubungin si Shin Lang nang masiguro ang kaligtasan nito. At bukod pa dun,
Nagpadala rin ng mahigit 10 tao si Viscount Zhou upang siguraduhin na walang mangyayaring masama kay Xinlang dahil pag nagkataon, siya ang mapagbibintangan. At sa loob ng carriage, ay napasabi si Xinlang sa kanyang isip na napakamabuting tao raw ni Viscount Zhou. At sa sumunod na araw, ang Siemens Boudoir Secrets ni Xinlang ay naging mas popular pa. At ang nangyari sa gabing yon ay isa rin sa mga faktor kung bakit nag-sell out ng husto ang libro ni Xinlang. At pagkalipas ng 2 araw, ay nagpadala si Deng Xian ng 12 mga tauhan upang i-transport ang mahigit 3,000 copies ng Siemens Boudoir Secrets papunta sa Xuanwu City. At sa wakas, ang makabasag mundong masterpiece ni Xinlang ay nag-sell out na rin maging sa kanyang hometown. Bago ang on sale, ay nagbayad na ng mga tao si Xinlang upang i-hype ang kanyang libro. Kaya ang mga rumors patungkol sa special curative effect ng libro ay nagsimula ng kumalat bago pa man dumating ang mga copies. Kaya ang resulta, sa loob lang ng 3 oras ay na-sold out na ang Siemens Boudoir Secrets. At, lumipat ang eksena sa mansyon ng Shu family. At dito ay nagtanong si Mr. Shu kung pupunta raw ba sa banquet si Miss Jin at Xinlang. Sumagot naman si Shu Chenchen na hindi na raw mahalaga kung pumunta man sila o hindi. Dahil ang envoy daw ng Governor's Mansion, si Mr. Ning ng Weaving Department, at maging ang Young Master ng Jin High Court ay dadalo rin. Si Xinlang daw ay isa lamang nobody, ignore na lang daw ito ni Mr. Shu. Nagtanong naman si Mr. Shu kung aanib na rin daw ba ang Count of Jinhai sa new government. Hindi sagot naman ni Shu Chenchen ngunit hindi raw ito makakapigil sa Count of Jinhai na makipag-team up sa new government at i-wipe out ang Jin family. Tiyak na ang battle daw para sa Jinshan Island ay wawasak ng tuluyan sa foundation ng Jin family. Ha! Ang Jin family ay palubog na, sambit naman ni Mr. Shu. Kahit na anong mga tricks pa raw ang laruin ni Xinlang, hindi na raw nito masasalba ang kasalukuyang sitwasyon ng Jin family. Si Tian Heng daw ay namatay sa hindi makatarungang paraan. Ito raw ay nagkamaling kalabanan si Xinlang at nahulog sa mga traps ng taong yon. Upang i-deal daw ang mga taong kagaya ni Xinlang, hindi raw maaari na i-target nila ito ng intentional. Dahil ngunit biglang dumating ang butler ng Shu family at patakbong sumigaw na mayroon dong malaking pangyayaring naganap. Nagtanong naman si Mr. Shu kung ano raw ba ang nangyari, bakit natatarante daw ito, maintain daw nito ang kanyang composure. Master, Miss, sambit naman ng butler at nagsabing ang bastard daw na si Xinlang ay nagsulat ng librong pinamagatang Siemens Boudoir Secrets. At, ito raw ay nakapagbenta ng 3,000 copies sa loob lang ng 2 oras dito sa Xuanwu City. Ano naman sagot naman ni Mr. Shu? Bakit? Gaano kalaking pera daw ba ang kikitain nito sa pagbebenta ng libro? The more daw na mas marami ang maibebenta nitong libro, the more daw ang harm na may dudulot nito sa Jin family. Ngunit biglang inilabas ng butler ang libro at nagsabing mas maigi raw na tingnan nila ito. Nagulat naman si Mr. Shu nang makita ang cover ng libro, hindi niya raw alam na ganito pala kahusay si Xinlang pagdating sa pagguhit. Well, hindi na raw nakapagtataka kung bakit naging mabente ito, mukhang ang libro daw na ito ay napaka-impressive. Ngunit teka lang, bakit daw ba tila familiar ang babaeng ito na nasa larawan? At, makikitang na-realize na ni Mr. Shu kung sino ito. Lumapit naman si Shu Chenchen, nagtanong kung kamusta daw ba ang libro, tumingin sa libro, binasa ang pahinang nakalantad, at makikita ang kanyang pagkagulantang. Napatakip siya sa kanyang bunganga, mayroong butil ng luha na nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata, at napamura sa kanyang isip. Damshin lang, ito raw ay napaka-vicious. Binabalak daw ba nitong sirain ang reputasyon niya at ng buong Shu family? Nag-spend daw siya ng napakahabang oras at pera upang makuha lang ang title na mayroon siya sa Nujiang Prefecture, tapos si Xinlang, ang taong ito, at napalingon sila sa labas nang makarinig sila ng boses ng mga tao. Ito raw ba ang bahay ni Zeman Shasha? Ngunit hindi raw ba't ito ay ang Shu Mansion? Sinabi naman ng isa na ang author daw ay hindi maaaring gamitin ang tunay na pangalan ng mga characters. I see, sambit naman ng isa at nagsabing so ang Zeman ay tumutukoy sa Shu hindi raw ba?
Samantala, makikita namang dumungaw si Shu Chen upang tingnan ang mga tao na nasa labas. Ngunit nakita siya ng isa at sumigaw na tingnan daw nila ang babaeng yon, ito raw ay kamukha ng babaeng nasa libro. Oo, tama, ito ay si Ziman siya, sambit naman ng iba. Oo, Ziman siya. At sinabi naman ng isa na nakasuot pa raw ito ng parehong damit ng babaeng nasa libro, nakikilala niya raw ito. Maya-maya pa ay mapapansin na napaatras ng bahagya si Shu Chen, natumba. Nahimatay na pala ito, hindi na kinaya ng puso niya ang kasalukuyang nangyayari.